Kung may hawak ka lang na pekeng dolyar, pero hindi mo pa nagagamit, pwede ka na bang makulong? Paano kung sabihin mong na frame up lang ako? Ito ang sinagot ng Supreme Court of the Philippines sa kasong Tecson versus Court of Appeals. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, si Tecson ay nahuli sa isang buy-bust operation sa loob ng isang restaurant sa Manila. Inalok umano niya ang mga pusure buyers ng 10 pirasong $100 bills na kalaunan ay napatunayang peke. Depensa niya, hindi sa kanya ang pera. Nilagay lang umano sa envelope at na-frame up siya. At wala raw bentahan na naganap. Ang pangunahing tanong, sapat ba ang simpleng paghawak ng pekeng pera para maging krimen? Kailangan ba talagang magamit muna ito bago makasuhan? Ayon sa Supreme Court, guilty ang akusado. At nilinaw ng korte, hindi kailangan na magamit na ang pekeng pera. Sapat na ang possession at intent na gamitin ang nasabing pekeng pera. Ibig sabihin, kapag hawak mo ang pekeng pera at may indikasyon na gagamitin mo ito, may krimen na. Ang elements ng crime ayon sa Article 168 ng Revised Penal Code, under illegal possession and use of false treasury or banknotes and other instruments of credit, may pekeng pera, alam ng akusado na peke ito, at may intent to use. Intent can be proven by acts. Ibig sabihin, hindi kailangang sabihin mo na gagamitin mo ito. Kahit simpleng paglabas ng pera at pag-aalok nito, sapat ng patunay ng konsepto ng intent. Valid din ang nangyaring buy-bust operation. Nilinaw ng Supreme Court, ang entrapment ay legal. Ang instigation ay illegal. Sa kasong ito, hindi pinilit ang akusado at may existing intent na ito. Pang-apat, ang frame-up ay defense naman ng akusado sa kasong ito ay mahina. Ayon sa Supreme Court, ang frame-up ay madaling imbentohin, mahirap mapatunayan, at kung walang ebidensya, hindi papaniwalaan. Ang warrantless arrest na nangyari kay Tecson ay valid dahil nahuli si Tecson in flagrante delicto o habang ginagawa ang krimen, at dahil ito ay in flagrante delicto, legal ang arrest at seizure ng ebidensya. May tatlong mahalagang aral sa kasong ito. Una, hindi kailangang gamitin ang pekeng pera para maging krimen. Kapag may intent to use, sapat na para makulong ang akusado. At ang buy-bust operation ay valid kung entrapment at hindi naman kung ito ay instigation. Kung gusto niyo ng malinaw at practical na paliwanag ng batas, mag-like, share, at subscribe sa ating channel, Atty. Bel Lucila, para sa mas marami pang Supreme Court case breakdowns. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.